Hello guys, good evening. This is the day na uuwi kami ni Jowa sa probinsya. Pagka-out ko nga sa work ay agad naman kaming gumayak na. Alas 3 pa naman ng madaling araw ang aming flight, pero inagahan talaga namin kasi nagdidili daw yung mga flight ngayon dahil punuan. Mas priority kasi nila yung naka-check-in na. Kaya kahit may ticket ka na, kung wala ka pa namang upuan ay di ka rin siguradong makakalarga, lalo na't maraming umuuwi. Kaya isa din yan sa rason kaya maaga kami sa airport ay para makapag-check-in ng maaga at makakuha ng upuan. Grab na lang kami dyan at para diretsuan na wala nang baba-baba kasi dala namin yung PC ko at baka mabasag sa kakababa. Tuloy pa rin kasi ang trabaho ko kahit nasa bakasyon ako. Nag-day off lang ako para bumiyahe. Makalipas ng ilang minuto nakarating na nga kami. Mabilis lang guys dahil walang traffic. Malamang di talaga magkaka-traffic kasi alas 12 na ng gabi kami bumiyahe. Bihira lang mga sasakyan. At binaba na nga ni kuya dyan ang mga gamit namin. At guys, nakita nyo naman ang malita ko na puno ng tape ng fragile dahil dyan ko nga nilagay yung PC ko. Agad naman na ako kumuha ng pushcart at naku, pinahirapan pa ako sa pagkuha kasi kapag hinila ko ayaw naman para akong walang lakas. Kaya nagpatulong na lang ako kay Jowa. Inaantok na din kasi ako sa mga oras na yan guys. Di naman dapat kami uuwi guys kasi kakauwi lang naman namin noong 2024. Ikakasal kasi itong kapatid ng Jowa ko. Ang isang tao isang beses lang ikakasal, 'di ba? Kaya di talaga pwedeng di siya uuwi. At sumama na rin ako dahil fiesta din sa amin. Panigurado na naman to na makakain na naman ako ng handang pamprobinsya at meron na naman niyang sayawan. At syempre di natin palalagpasin yun. Susulitin ko talaga ang mga araw na nasa probinsya ako. Pagkatingin ko nga pala sa loob ng airport, sobrang daming tao at kinabahan ako at baka naubusan na kami ng upuan. Pagkapasok nga namin sa loob, hinahanap agad namin ang pilahan ng check-in area. Pero habang kami naglalakad, napansin namin na sa gilid na nakalagay na self-check ngayon lang ako naka-encounter ng ganito na ikaw mismo mag-check-in. Yung Philippine Airline at AirAsia di naman ganito. Dito lang talaga to sa Cebu Pacific may ganito. Hindi nga kami ni Jowa marunong nito kaya nagpatulong kami dito kay kuya. Pero sabi ni kuya meron din daw instruction sa TV kung papaano. Tinuruan na lang ni kuya dyan si Jowa para mabilis matapos. Inuna ni Jowa dyan i-check-in yung ticket ko. At mabuti na lang talaga may nag-a-assist dito. At ito na nga may ticket na tayo na may set number na. At sunod naman chinekin ni Jowa yung sa kanya. At nagka-aberya pa nga kami sa baggage dyan guys dahil ang 20 kilos ay 1 pieces. 2 pieces ang bagahe namin. Nabi nga namin kay kuya na yung isa naming baggage ay di naman nakakaabot ng 20 kilos. Sabi ni kuya kahit daw di nakaabot isang piraso lang na bagahe ang makakapasok sa baggage. Luging-lugi talaga kami guys kasi isa lang bagaheng makakapasok. Kailangan namin uli magbayad sa isang bagahe. Mabuti na lang din gumawa si kuya ng paraan para makasave kami. Pinagsama-sama na lang niya yung dalawang bagahe namin at nag-add lang kami ng 300. And fast forward, makalipas ang ilang oras sa pag-aantay, andito na kami sa airplane na sasakyan namin. Mahigit 4 na oras nata kami nag-aantay sa loob ng airport kasi inagahan nga natin. Natulog lang kami sa 4 na oras na yon. Tapos gising namin, biglang nag-announce na kailangan na namin pumunta sa boarding area. Ang sama nga ng tingin ni Jowa dyan kasi magkahiwalay kami ng upuan. Guys, may natutuwa guys. Kasi lumipat kasi kami. Katabi ko siya. May bakante kasi dito sa likod. Kaya lumipat kami. Nasa window ako. Tapos siya katabi ko siya. If you're using Hindi talaga may pinta yung mukha ni Jowa sa sobrang niyang tuwa na magkatabi kami. Mabuti na lang nagkabakante sa dulo kaya nakalipat kami. And fast forward, nakarating na agad kami dito sa airport ng Tacloban. Di na ako nakapag-video sa loob ng airplane kasi madilim. At tuwang-tuwa na naman kami kasi nakaapak na kami dito sa Leyte. At ang taray, umuulan pala dito habang doon sa Manila. Grabe ang init. Kinuha nga agad namin itong baggage namin. At guys, huwag kayong mag-alala. Safe po yung PC ko. Wala pong sira. Nagantay pala kami dyan sa kapatid ni Jowa kasi parehas kami ng araw ng flight. At oras lang andi magkaparehas. Nauna lang pala kami dyan mag-landing. At maya-maya lang andito na sila. Kasama pala ng kapatid ng Jowa ko, yung asawa at anak niya, pati biyanan. Actually, may mga kapatid pa sila si Jowa kaso nauna na at yung iba sanay ng dating mismong araw ng kasal at nakipagharutan pa to si Jowa habang inaantay namin yung sundo namin at nakarating na nga itong sundo namin. Mabuti na lang at kami ay nagugutom na.
At makalipas ang 2 oras sa biyahe, nandito kami sa bahay ng ate ni Jowa. Dito na kami dumaritso kasi kapitbahay naman sila ng mama nila. At wala din kasing tao sa bahay nila ni Jowa. Ayan, nagyayakapan dahil miss na nga nila ang isa't isa. At ako, mamaya na ako pupunta sa pamilya ko at kami ay magpapahinga na, lalo na ako, at wala pa talaga akong tulog. Ganito na lang ang video ko guys. Maraming salamat sa inyong suporta. Please follow and share. Bye-bye!